Ipatatapon sa Marawi yung dalawang pulis na nahulikam kung paano hinataw ng yantok at tinutukan ng baril ang dalawang lalaking kanilang inaresto. Una niyo pong napanood yan kagabi rito po sa 24 oras. Ang isa sa mga pulis sa video ay dumepensa, sila raw ang naunang minura at sinampal ng dalawang dinakip. Nakatutok si Steve Dailisa. Kung anong tapang ni PO1 Jose Tandog habang walang humpay sa paghataw ng yantok sa dalawang lalaking inaresto nila nitong Martes ng gabi. At tinutukan pa ng baril kinalaunan. Siya namang amo ng kanyang mukha nang humarap sa GMA News. Pero naninindigan si PO1 Tandog, wala raw siyang planong humingi ng dispensa sa dalawang lalaking sinaktan niya. Habang pinapalo ko po sila, dumating na po dun sa parang gusto nilang sumugod sa akin dalawa. Napaatras ko ako, napabunot ko, pero hindi ko po tinutok yan. Tingin mo ba ay yung puwersang ginamit mo doon na o may pagsisisi ka rin sa nagawa mo? Sir, siguro may naging excessive lang po yung pag-apply ko po ng puwersa doon. Wala kang hihingi na tao. Giit ni Tandog, bago ang nakuha ng eksena sa video, pinagmumura raw siya ng dalawang lalaki at sinampal pa nang dumating na mga kaanak ng biktima kaya nagkasugat siya sa kaliwang pisngi. Mabuti raw at dumating ang ibang mga pulis. Anong sinabi mo? Anong sinampal na? Wala po, no-react lang po ako doon kasi wala po naman ako magagawa. Pinagmumura ako, ganyan. Gusto nila akong kuyugin sa loob. Ang kasama niyang si PO1 Chito Enriquez, natulala na lang daw at walang nagawa habang pinagmamasda ng pananakit ni PO1 Tandog sa dalawang lalaki. Nagulat po ako sa pangyayari kasi akala ko po tatakutin niya lang. Nagulat po ako, tinuloy niya. Yun po, hindi ko na naisip na mapigilan siya. Ang mga pahayag na ito ng dalawang pulis na umagrabyado sa kanila ang lalong nagpatindi ng hinanakit ng mga biktima. Kusang loob daw silang sumama at sumakay sa patrol car at hindi raw nanlaban gaya ng sinasabi ni Tandog at Enriquez. Ipinakita nila sa akin ang litrato ng sinasabi ni PO1 Tandog na pagdating ng mga pulis. Wala raw bakas ng sampal at sugat ang mukha nito kaya kasinungalingan daw ang sinasabi ng pulis. Sir, kanan po ako. Hindi po ako kaliwete. Paano ko po sasampalin? May baril po siya. Pwede niya po akong barilin. Napasugod si PNP Chief Bato de la Rosa at NCRPO Chief Oscar Albayalde sa Mandaluyong Police Station kahapon at nakagalitan na raw ang dalawang pulis. Hindi po rason yun para saktan at palupaluin yung biktima, no? Dahil nahuli lang naman po yun sa umiinom sa kalsada. Sabi ni De La Rosa, habang dinidinig ang kasong administratibo, ipatatapon daw ang dalawa sa Marawi. Pero sabi ng biktima, hindi raw sapat ito lalo't baka may masaktan pang iba ang anyay abusadong pulis. Doon po sa ipapatama sila ng Marawin, sir. Unang-una, sapat ba yun na para itapon silang sila ron? Gusto ko, sir, mabigyan ng aksyon, matanggal sila sa serbisyo. Ibig sabihin, pinangaralan, sinermonan. Then, since na-reassign na sila sa NCRPO, hindi ko na sila sakop. I-schedule ko to. Ang priority dito, yung mga line officer ko, yung asagit, para yung anger nila, makontrol nila. Pero hindi raw ito ang unang pananakit na ginawa ni Tandog sa kanyang mga inaresto. Ayon kay Rudy, di na tunay na pangalan, si PO1 Tandog din daw ang dahilan ng peklat na ito sa kanyang dibdib nang saktan siya noong May 15 dahil din sa pag-inom sa labas ng bahay 10 oras ng gabi. Nagulat po ako, ba't may nangyari na naman po na gano'n, na katulad po sa akin. Pagpunta po ng barangay, binagbugbog po ako agad ako. Wala na pong sinabi sa akin, hindi po nilabas yung ticket. Handa raw magbigay ng salaysay si Rudy para mapatibay ang kasong administratibo at kriminal na isasampa laban sa dalawang pulis. Dinisarmahan na sila simula kagabi at nasa restrictive custody ng NCRPO bago ma-assign sa ARMM. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.